ng bayan, mata ng sambayan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Magandang morning, Pilipinas! Isang malugod at mapagpalang pagbati sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa atin pong unang bahagi ng atin pong programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Narito muli ang inyo pong lingkod, Jolly Mahusay Tupas. Samahan po ninyo ako sa loob po ng atin pong isang oras na talakayan, mga komentaryo at pagbabalita. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 29, 2020. Medyo makulimlim po at napakalamig po ng panahon dahil nga po sa atin pong panahon na kung saan ay may kasama pong pagpatak ng ulan sa atin pong mga kalsadahan. O po, kumusta na po kayo? Kumusta na? Kumusta na po ang atin pong mga paglilingkod? Lalong-lalo na po yung atin pong mga elect officials ng atin pong pamalambayan, ng atin pong gobyerno. May katatapos lamang po ng State of the Nation Address o SONA 2020 ng atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naging matagumpay po ang kanyang pag-uulat sa bayan, lalong-lalo na po yung kanyang mga programa, mga dapat niyang gawin at pahalagahan, importansya na kung saan ito po ay patuloy pong maging kapakipakinabang sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga karapatan bilang maliliit na naninirahan po sa atin pong bansa. O ngayon po umaga, lahat po ng mga viewers and listeners po natin, kung kayo po ay meron pong mga panawagan, sumbong, lalong-lalo yung atin pong bibigyan ng diin dito po sa atin pong TV screen ang makikita po natin. Payag po ba kayo na maibalik ang death penalty? Oo o hindi, at bakit? Ngayon kung meron po kayong mga reaction, abay pwede na po kayong mag-comment para mabigyan po natin ng pagpapahalaga ang inyo pong mensahe sa atin pong programa ngayon dito po sa atin pong Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Siyempre po sa atin pong nag-iisang himpilan, ang Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Siyempre po inyo na pong i-like at pakishare na rin po ang Facebook page ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio, yung atin pong live streaming.
At ganoon din, i-like po ninyo ang atin pong Facebook account, Jolly M. Tupas. At pakishare na rin po ninyo sa inyo pong mga kaibigan, mga kamag-anak, yung inyo pong mga malalapit na mahal sa buhay. Okay, ang dami na po nating mga viewers ngayon pong umaga, pero bago po yan, sariwain muna po natin ang atin pong scriptures of the day ngayon pong umaga, ngayon pong araw po ng Miyerkules. Dahil napakaganda po ng atin pong pagbubulay-bulayan mula po sa salita ng Diyos, na kung saan ito po ay nakakonect, naka-address sa lahat ng mga tumanggap, mga nananampalataya at nagtitiwala sa atin pong Panginoon o Panginoong Diyos. Ito po ay atin pong matatagpuan sa Timothy chapter 1 verse 7. At ito po mga ka-espay ng bayan, ang gusto ko pong bigyan ng diin. Ito po ang babasahin po natin. Ang sabi po rito, God has not given me a spirit of fear, but one of power, love, and sound mind. Napakaganda po. Ay ibig pong sabihin nito, ang Diyos, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Ito po ay naka-address sa mga mananampalataya at nagtitiwala sa Diyos. So, kasama po rito, nakapaloob yung binigay din po sa atin, yung one of power, yung kalakasan o kapangyarihan. Ano po ba yung tinutukoy rito? Yung tayo po ay meron pong kapangyarihan na magtaboy ng iba't ibang uri ng tukso na makakasira po ng atin pong relasyon sa Diyos. At kasama po rito yung pag-ibig, love, at yung love and sound mind, yung maayos na pag-iisip, yung matiwasay na pag-iisip ng mga nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga po, ito pong umagang ito, ngayon pong araw po ng Miyerkules, kung ikaw po ay anak ng Diyos, huwag kang matakot, sapagkat hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot at ng kabagabagan. Of course, kasama po dyan ay binigay po sa atin ang espiritu po ng kapangyarihan, ng pagtanggi o kapangyarihan para itaboy ang lahat ng mga masasama na po pwede pong makasira sa atin pong relasyon sa Diyos. At napakaganda po rito yung love, yung pag-ibig, and sound mind, yung matinong pag-iisip. Kaya lang po, sino po yung ating po mga viewers na nakaranas na po na tayo po ay parang naposes ng takot? Natatakot po tayo sa ating pong paligid, sa ating pong mga karanasan, lalong-lalo na po sa mga problema na atin pong kinakaharap araw-araw. Ngayon kung ikaw ay anak ng Diyos, bay hindi ka magtubili at hindi ka matatakot dahil hindi ka binigyan ng Diyos. God has not given us the spirit of fear, pagkatakot, but one of power, kapangyarihan, kalakasan, para atin pong mapagtagumpayan ang lahat ng mga problema na dumarating po sa atin pong buhay, maging sa atin pong pamilya, sa atin pong bayan, na kung saan kung tayo po ay nakafocus doon sa mga problemang yan natin pong kinakaharap sa atin pong bayan, sa atin pong bansa, ay tiyak po na tayo ay manghihina. At yun pong pangatlo, yung love, yung pag-ibig. Kaya lang po, ito po ito po ang nais ko pong bigyan ng mensahe ngayon pong umaga. Minsan kasi yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin, minsan ay hanggang simula lang, hanggang pasimula lang. Meron po, hindi lang po yung mga nakakakilala sa Panginoon, mga tinuturing mong kaibigan, mga tinuturing mong mga malalapit sa'yo,
magagaling lang sa simula, pero pagdating ng huling araw, mga nakalipas na buwan, taon, sila po ay mga nanlalamig na. Okay? Hindi na makita yung kanilang pag-ibig sa kanilang kaibigan. At magpaparamdam lamang sila kapag sila'y kailangan ka. At kailangan ng iyong serbisyo, kailangan ng iyong tulong. At kaya minsan masakit din dahil yung love and sound mind, yung maayos na pag-iisip, ay hindi makita sa bawat isa. Sa mga kaibigan, mahal sa buhay, wala pong pinipili rito. Kahit yung mga nakikilala sa Panginoon, yung mga nangangaral na ng salita ng Diyos, wala na yung matinong pag-iisip. Bakit po? Umiiral na po yung pagalingan, competition, mas magaling ako, mas matalino ako, hindi obra sila sa akin kasi magaling ako. Diba? Wala na yung love and sound mind, yung matinong pag-iisip. Kaya nga po mga kababayan, mga kaispay ng bayan, kung ikaw ay anak ng Diyos, iwanan ka man ang iyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga itinuring mong mahal mo, mga kakampi mo, huwag kang matakot dahil ang Panginoon ay sumasayo. Kung tatanungin po ninyo ang inyong lingkod, sanay na po akong mag-isa. Nakaranas na po akong iwanan ng mga kaibigan. Lalong-lalo na po yung matatalino. Pag matalino, pag nagbigay ka ng suggestion o di kaya masasabi mong pag-ambag para sa kayusan ng inyong mga programa, abay hindi na tumatanggap kasi matalino nga sila. Di po ba? Yun po ang pagkakaiba. Na mayroong Diyos na lumulukob sa sinumang taong nagtitiwala sa Panginoon. Kapag tayo po ay malayo sa programa ng Panginoon, abay hindi po tayo makakaiwas sa mga ganito. Imbis na pag-ibig, imbis na power, imbis na kapangyarihan ang mararanasan natin sa ating pong mga buhay, abay iba na. Bakit? Mapoposes ka na ng kapangyarihan ni Satanas. Okay, hindi po ito nagbibiro. Makatotohanan po ito. Dahil ang Espiritu po ay hindi po natin nakikita. Si Satanas hindi natin nakikita. Parang walang pinagkaiba po yan sa COVID-19. Yung virus. Kapag naposes ang iyong utak, ayaw mo na magpaturo, ayaw mo nang tumanggap ng pagtuturo. Bakit? Magaling ka di ba? Ganon po ang nangyayari sa atin pong kapanahunan. Okay, huwag kang matakot kaibigan, mga mahal sa buhay, basta kasama niyo yung Diyos, ang Panginoon. Lagi kang poprotektahan ng ating Panginoon. Okay, napakaganda po ng mensahe ng ating pong words of the day, ang ating pong scriptures of the day. Sana po ay ating pong tangkilikin, papasukin po natin sa ating mga puso, maging daan at liwanag habang tayo po ay naglilingkod sa mga nasasakupan po nating tao. Elect officials ka man, broadcaster ka man, reporter ka man, ano ka pa, nasa kumpanya ka man. Abay, napakaganda po ng ating full verse, scriptures of the day. God has not given me a spirit of fear, but one of power and love and sound mind. Ayan po. Pagpalain po ng Diyos ang mga salita na atin pong pinagbulay-bulayin ngayon pong umaga. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Atin na pong isusunod mga kaispay ng bayan ang atin pong ipinagmamalaking POC, ang atin pong iba't ibang unit ng radio pagdating po sa Fantastic Communication. Walang iba po kundi ang Macrovista Philippines Incorporated. Na kung saan ito po ay atin pong matatagpuan sa Unit 2202 o 2202 Atlanta Center, Annapolis Street, Green Hills, San Juan. Doon po sa mga kaibigan po natin, tulad po ng atin pong Sandatang Lakas, mga
mga kasundaluhan, atin pong PNP, mga security agencies, mga private individuals, okay, mga companies, kung nais po ninyo ang serbisyo po ng Macrovista Philippines Incorporated, abay pwede po ninyong kontakin si Mr. Kelvin Tan at Ma'am Janet Chu, ang nasabi pong may-ari ng nasabi pong kumpanya, at kasama po ang atin pong Vice Chairman ng Macrovista Philippines Incorporated, walang iba po kundi si Bishop Pat Alfred Hermosilla. Siyempre, ako rin po ang lingkod. Kung gusto po ninyong mag-avail po ng mga unit, katulad po nito, ito pong POC na inyo pong makikita sa TV screen, ito pong nahawak kong kamay, nahawak-hawak ng aking kamay. Tawag lamang po kayo sa atin pong telepono, atin pong cellphone number 0907-413-3728. Panoorin po natin ang atin pong video. Natin pong natunghayan ang iba't ibang klaseng radio pagdating po sa maayos na komunikasyon. Yan po ang Macrovista Philippines Incorporated. He's a communication, security, and safety solution provider. Ngayon po, susunod po natin ang isa naman pong pupwede po nating maging source of income ngayon pong panahon ng pandemic. Lalong-lalo na po yung atin pong mga professional English teachers o English teachers sa atin pong bansa. Dahil meron po tayong ipinagmamalaki o nais po namin add po sa inyo. Ang dami na po nating mga aplikante na gusto po nilang magturo online teaching. Ito pong Universal Business Academy. So, good morning po, Dr. Shirley Tan, the President, Founder, President, CEO, Owner ng Universal Business Academy, an international education provider. At siyempre po, agapay din po ang Philippine Country Director, Bishop Alfred Hermosilla, doon po sa mga aplikante po natin, mga teachers na nais pong maging bahagi sa programa ng UBA. Andyan po, lagi pong nakahanda si Bishop Pat Alfred Hermosilla, yung atin pong Philippine Country Director. So atin pong panoorin ang video ng nasabi pong Universal Business Academy, UBA. Do you want an internationally recognized qualification that would open doors to a better life? The problem is, often the fees are too high and the classes too inconvenient to attend. Well, imagine a place that is cost-effective, allows you to study at your own pace, and is led by top teachers and award-winning entrepreneurs.
Hi, I'm Dr. Shitan, CEO and founder of Universal Business Academy, UBA. Our mission is to offer high-quality, affordable, and cutting-edge courses, specializing in English teaching and executive MBA programs. We do this using the most effective teaching methods via virtual and live training classes. Today, UBA humbly serves tens of thousands of teachers and business students from around the world. So, if you want to learn more about how we can help you achieve your goals and dreams, please reach out to one of our partners. Feel free to download our brochures from our website to discover the UBA difference. Ayan po atin pong natunghayan. Napanood po natin ang UBA, Universal Business Academy, na kung saan ay in po ngayon po sa atin pong kapanahunan. At para po makatulong, lalong-lalo na po sa ating pong mga iba't ibang guro, mga teachers sa ating pong bansa. At sa mga oras na ito, nasa linya na po si Bishop Pat Alfred Hermosilla, ang ating pong Philippine Country Director ng Universal Business Academy. Good morning po, Bishop Alfred! Yes, good morning, Brother Jolly. At sa iyo, mga tagapakinig, good morning. And I'm so happy to be again in your program para atin pong maihayag ang atin pong layunin na matulungan ang ating pong mga kababayan, lalo na po yung mga wala ng trabaho, mga naka-lockdown sa bahay. Totoo po yun. Because we are, yes, opo. Go ahead po, Bishop. Go ahead po. Yes. Sabi ko nga kanina, ay nais natin sa pamamagitan ng iyong napakagandang programa ay ating matulungan ang ating mga libo-libo mga kababayan na ngayon ay nawalan ng trabaho at nangangailangan ng hanapbuhay, sapagkat ang ating UBA ay ng pagkakataon na magkaroon ng online teaching, no? International online teaching job ang ating pong mga kababayan. At napakaganda po ng pagkakataon ito, sapagkat ito po ay kikita ang ating mga kababayan ng hindi po bababa sa 5 pounds per hour sa kanilang pagtuturo sa online. At yan po ay siguro po nagkakahalaga ng mga 380 pesos per hour. Back to you, Brother Johnny. So po, Bishop, meron lamang po akong kakalaruhin po ngayon pong umaga, kasi meron pong mga aplikante tayo na hindi po sila, kumaga undergraduate sila as a teacher, pero nagtatrabaho po sila sa call center, ano po? Okay, sa call center po. Bishop, pakipatay nga po yung hinahan mo muna yung ano mo dyan. Yung nag-e-echo. Okay, yung mga nagtatrabaho sa call center, bihasa po sila sa English. So, meron po ba silang pagkakataon na makapag-apply o makapagturo sa atin pong Universal Business Academy? Go ahead po. Yes. Opo, wala pong problema yon. Sila po ay welcome sa ating pong program. Basta po ay kinakailangan lamang sila na makipag-ugnayan po sa inyong magandang programa, at lalo na sa iyo, Brother Charlie, para sila ay atin pong matulungan, at maipaliwanag natin sa kanila kung ano ang kanilang dapat gawin upang sila po ay makapagturo online, English teaching,
at kumita po ng napakagandang income per hour, which is around 380 pesos per hour. Back to you. Opo, so sa makatuwid, malaki po ang tsansa nila, no, ang pagkakataon para sila po ay maging bahagi ng atin pong public service, itong programang Universal Business Academy, na sila po ay bibigyan ng pagkakataon na makapagturo. At umasa po kay Bishop na ang lahat ng itong mga aplikante po na tumatawag po sa atin ay akin na rin pong binabato po sa inyo para po mas lalong accurate yung pong mga advice sa boses po ninyo at para maging maayos po ang kanila pong sistema sa pag-apply sa atin pong programa. Opo, marami pong salamat sa pagkakataon at tunay po na napakabuti ng ating Panginoon na sa kabila ng ganitong ating pong kalagayan dahil po sa pandemya ay meron pa rin pong mga pagkakataon na pinagkakaloob sa atin upang tayo po ay patuloy po na kumita. So, Bishop, maliban dito sa UVA, meron pa pang tayong binobroadcast or atin pong ina-add dito sa atin pong programang Spy ng Bayan, yung pong mga K-12 graduate, at the same time yung mga secondary. Bishop, pwede pong kayo po ang tumawag sa akin. Bishop. Opo, tatawag po ako sa inyo. Opo. Sige po, para talakayan po natin ito ng mabuti dahil ang dami-dami pong aplikante na pumupunta po sa bahay. Ano po, yung pong K-12 na meron po silang pangarap na makapag-aral ng nursing sa Germany. Okay, sa Germany. Then, maliban dyan, yung pong secondary nursing na atin pong pinopromote dito rin po sa atin pong programa. So ngayon pong umaga ay ngayon pong umaga, Bishop, ay atin pong palalimin ang atin pong pag-uusap at gamitin nga po ninyo ang ating pong programa na maihayag sa ating pong mga viewers and listeners, lalong-lalo na po dito sa isa pong pagkakataon, yung magandang bukas ng ating pong mga kabataan, lalong-lalo na po yung may pangarap na makapagtapos ng nursing at makarating po sa ibang bansa tulad po ng Germany. Go ahead po, Bishop. Good morning sa inyo. Patuloy po tayo. Opo. Maraming salamat, Brother Jolly, at ito po, tunay po yung inyong sinasabi sapagkat meron naman po tayo. Kanina po, pinag-uusapan natin ay programa patungkol po sa English teaching, na pagkakataon sa ating mga kababayan. Ngayon naman po ay para naman po ito sa mga nurses, yung ating pong mga kababayan. Meron po silang yung pong mga registered nurse na RN, na meron po silang minimum working experience sa hospital ng 2 years po. At kung sila po ay may ganyang kwalifikasyon ay sila ay pwede nating matulungan ng full scholarship po sa sa language, sa German language training. Yan po ay nagkakahalaga ng 140,000 pesos. Pero dahil po sa kabutihan ng Panginoon, ay pwede nating matulungan sila. Hindi na po sila magbabayad doon. Libre na po ang kanilang online German language training. At pagkatapos po ng training, ay diretso na po kagad sila sa Germany para po sila ay makapagtrabaho bilang mga nurses sa Germany na meron pong minimum salary of 2,400 euros. Euros po yan. Time is 56. Yan po ay mahigit na 100,000. Opo. So, Bishop, isa pa pong karagdagang tanong, doon po sa mga aplikante po natin, kasi once na nag-aral na po sila ng German language, siyempre po, on process na po yung kanilang mga papel dahil after ng kanilang graduation, doon sa kanilang pagsasanay ng German language, tuloy-tuloy na po sila ng Germany. Katulad po ng mga gastusin po, Bishop, lalo yung passport, yung mga kung ano po yung mga kakailanganin. Ito po ay tutulungan na rin po ng nasabi pong programa. Go ahead. Opo.
Yes, Brother Jolly. Sabi ko nga po sa inyo kanina, full scholarship po yan. Ibig sabihin, wala po silang bayad sa aeroplano papunta ng Germany. Wala po silang bayad sa documentations. Opo, sa pag-aaral sa pag-aayos ng kanilang mga dokumento. Wala rin po silang babayaran doon. Talaga pong full scholarship, talaga pong tulong ito at biyaya mula sa ating dakilang Panginoon upang tayo patuloy na patulong lalo na sa ating mga nurses. Opo. At ang inyong napakagandang programa, Brother John. So, Bishop, wala ka nang hanapin pa. Dito po sa inyong napakagandang tindig, dito po sa atin pong TV screen, akin na rin pong inilagay, bilang kayo po ang General Bishop ng CCFI, nakalagay na rito. At the same time, kayo rin po ang Philippine Country Director ng UBA, nakalagay na rin po dyan. At next po yung Vice Chairman po ng Macrovista Philippines. Kaya kung makikita po lahat ng ating po mga viewers and listeners, andyan na po yung tatlong posisyon po ninyo, yung ginagampanan po ninyo, lalong-lalo na po yung inyo pong suporta dito po sa atin pong programang Inspire ng Bayan, wala na po silang hanapin pa. At kasama po talaga kayo sa mga nagpapatupad nito, itong atin pong public service dito sa atin pong Inspire ng Bayan dito sa Radyo ng Masa. Tama po ba, Bishop? Opo, tama-tama. Hindi pa po yan. Meron pa pong isa pa na talagang ikapagalak ng iyong mga tagapakinig, ng iyong mga libu-libong mga tagahanga at taga-subaybay, ay ito po yung programa natin sa culinary. Ito naman po ay yung full scholarship po ng pag-aaral ng culinary na pagkatapos po nito sila po ay sasakay sa barko bilang mga chef. Okay, At napakaganda po nito. Opo, ito naman po ipatungkol sa mga mahilig. Ito po, ang requirement ito, kailangan po ay meron na po silang parang experience sa mga pagluluto. No? Meron silang karinderya o meron silang restaurant o talagang meron ng kaya lamang ay walang kakayahang makapagbayad ng pag-aaral ng culinary, no? So ito po ay libre. Isipin mo, Brother Jolly, kapag sila po ay natanggap sa programang ito, habang sila nag-aaral, sila po ay naka-check-in sa isang magandang hotel. Libre ang hotel, libre ang pagkain, at libre ang pag-aaral. Talaga po, napakagandang programa. Ano po? Ang laking tulong. Opo, talaga pong mabiyaya ang Diyos sa inyong magandang programa. Kapag alam ng Diyos na ang inyong puso, Brother Jolly, ay wala kundi ang makatulong sa ating mga kababayan. Tama po kayo at glory to God po sa inyo pong binanggit, Bishop. Sa tutulang po, yung Montalban tapos papunta ng Novaliches ay napakahirap pong mag-commute, lalo na po sa mga panahong ito. Okay lang sana kung pinapayagan na yung angkas sa motor na wala pong barrier. Meron naman po tayong motor. Pero dahil po sa atin pong tawag nitong dedication sa atin pong programa, kahit na tayo po ay mag-commute, gumagamit po tayo ng taxi, makarating lamang po tayo rito. Yun nga po, nabanggit ko kanina na kahit na ano pa mangyari, basta kasama po natin ang Diyos, ay lagi po tayong malakas at yung atin pong sound mind, yung maayos na pag-isip na ilalagay po natin yung magandang programa sa atin pong buhay para po tuloy-tuloy po at lagi po tayong nakakatulong, nagiging pagpala po sa ibang tao. Opo, mabuhay po kayo at pagpalain ang ating Diyos na buhay sa inyong pong kagandahang loob sa ating patuloy na pagtulong sa ating mga kababayan. At gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataong ito na pasalamatan ang Panginoon sa kanyang ginawa sa ating mga buhay. Meron tayong mga ganitong mga pagkakataon upang tayo patuloy na makatulong sa ating mga kababayan. So yun po, marami pong salamat. Yun na po ba? Yun na. Talaga pong walang naisin kundi ang makatulong sa ating mga kababayan. So ulitin ko po ang mga pagkakataon para po sa una, sa online English teaching program. Yan po ay bukas na programa para sa lahat. Ayan po.
Yan po, si Bishop Alfred Hermosilla. Talaga naman punong-puno ang kanyang puso ng pagtulong sa ating pong mga kababayan. Hindi lamang po sa mga kababayan, kundi hindi po talaga nagbabago personally. Pag nakita ka, kapag na-meet ka, ang puso niya ay punong-puno ng pag-asa. Kaya kung sino man po yung kanyang mga nakakasama, nakakasalamuha, ay nababahagi na ng pag-asa. Kaya ito naman pong ginagawa po ng inyong pong lingkod, Charlie Mahusay Tupas. Alam ko pong hindi po babalik sa Diyos. Hindi po babalik sa Diyos ng walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa po natin. Go ahead, Bishop, ikaw pa po ba yan? Bishop? Sir Johnny. Opo. Go ahead. Naputol. At sa muli po ay inuulit ko po ay ang mga pagkakataon po para sa ating mga online English teachers. Pangalawa sa ating mga nurses at pangatlo po ay sa ating mga chef, yun po yung mga mahilig magluto. So lahat pong yan ay available. Sila lang po ay makipag-ugnayan sa inyo at sa inyong magandang programa para po sa mga detalye pa ng ating mga programang ito. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pabuhay ang inyong programa at sa Diyos po ang papuri. Ayan po, si Bishop Alfred Hermosilla. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo dyan sa lugar po ng Tagaytay City. Mga ka-Spy ng Bayan, yung aking pong kausap ay nasa Tagaytay. Ano po? At punong-puno po ng pag-asa ang kanyang puso, lalong-lalo na po sa kapakanan ng atin pong mga maliliit na kababayan, yung pong may pangarap na umangat at umasenso ang kanilang buhay. Ayan po. So, ngayon pong umaga, atin pong tunghayan ngayon ang ating pong mga viewers. Napakarami na po nating viewers. Yung atin pong mga ka-Spy ng Bayan na nanonood po ngayon sa oras na ito. Tulad po ng akin pong unang binitawan sa inyo kanina, na payag po ba kayo na maibalik sa atin pong bansa o maibalik ang death penalty? Oo o hindi? At bakit? Kailangan ko po ang inyo pong mga reaction para po pulsuan po natin ang taong bayan sa atin pong programang Spy ng Bayan ng Sambayanan. So ngayon, bago yan, ang sabi po rito, ang ating pong viewers, kumusta po, paring Charlie? God bless. At sunod po si Tol Rodrigo Dagar. Tol, pa-shoutout mo yung airpot ko, pakibati. Okay, katulad po ng inyo pong sinabi, Rodrigo Dagar, kami po ay nakikiramay, buong puwersa ng samahan, grupo ng Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan, ay nakikidalamhati po sa inyo. Sa inyo pong tatay, sa pagpanaw ng inyong ama, ng itay, at condolence po sa inyo pong buong family. At syempre kasama pong nakikidalamhati ang hanay ng mga broadcaster, reporters ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Syempre kasama po dyan, unang-una na po si Sir Ronald and Ma'am Karen Granfield. At sila po ay nakikiramay. So magpalakas ka, bro, Rodrigo Dagar, sa buong family mo, lalong na siyempre kami po ay nakikidalamhati dahil sa pagpanaw ng inyong pong mahal na ama. At ang sabi po rin paring Bobby Lago, pa-shoutout paring Charlie, nitong mga magulang ng mga kabataan ng Manila Hills. Nako, pakisabihan lang po mga anak ninyo, magsuot ng face mask para na rin sa inyong kalusugan. Huwag pasaway, nakakamatay ang COVID. Oo, tama po yan. So hindi lamang po sa nakakamatay, kundi kung ang buhay mo ay gusto pong magtagal at meron kang pangarap, sumunod ka sa disiplina na pinapatupad ng atin pong bansa, ng atin pong bayan. Dahil ang alam ko po dyan, pinapatupad na sa bayan po ng Montalban, meron ng ordinansa, nagkaisa na po ang mga barangay chairman na ang bawat mga barangay pulis, pati ang kapulisan ay mandato na po na pinapatupad po ang magsuot ng face mask. Basta lumabas ka ng bahay, kailangan po makita
personal na ikaw ay nakasuot ng face mask. At syempre, pairalin po natin ang social distancing at lagi pong maliligo. Lagi pong maliligo, maghugas ng kamay para hindi po tayo kinakapitan ng virus. Okay? At lagi po tayo nagtututbrush. Kanina, nung ako po ay nakasakay ng taxi, ang sabi ng driver, bakit sir, yung pong mga tao na palaboy sa kalsada, inuulanan, iniinitan, tapos kuminsan wala pang kain, pero bakit hindi kinakapitan ng virus, hindi nagkakasakit ng COVID-19? O nga, malaking palaisipan po sa atin yan, ano? At ang sabi pa niya, siguro sir, yung virus takot sa kanya kasi hindi na siya naliligo, makapal yung virus sa katawan niya. Pero yun lang po ay usaping parang pabiro lang. Pero kailangan po talaga nating mag-ingat, mag-ingat po tayo. At hello po, bakit po medyo mahina po ang dating? Nino po? Ng boses ko po ba? Si Chulo Bell. Okay. Okay, good morning po kay Sir Andrea Dahida. Good morning po, sir. Ayan po, si Cholo Bell. At si Sir Andrea, Sir Jolly, pa-shoutout naman sa mga taga Teresa Rizal. Good morning sa mga taga Teresa Rizal, dyan po sa lalawigan ng Rizal. Isa pong mapagpalang araw po sa inyo. Yun po, Cholo Bell watching from Thailand. Ayan po, nanonood po sila ang mga si Cholo Bell. At hindi lamang po Thailand ang nanonood po sa atin, pati Singapore. Ang Macrobista Philippines po ay nanonood po sa atin. Maging ang UBA po, Universal Business Academy, dyan po sa Malaysia. Sa pangunguna po ng ating pong founder, CEO, owner ng ating pong Universal Business Academy na si Dr. Shirley Tan. Bakit po tinawag na doktor? Kasi may nagano dyan, huwag mong tatawagin na doktora. Pag doktora kasi, medicine po yan eh. Ibig sabihin, doctor for philosophy po siya. Doctor for education. Doctorate. Nagtapos po sa talagang nagsunog ng kilay para po sa pagsasanay para sa education. Di ba? Bilang teacher. Hindi po doktora. Kasi pag dinabi mong doktora, doktor o doktora po bilang sa medisina. O di kaya marami pong sa medisina, hayop, sa tao, di po ba? Para po maintindihan po ng lahat. Kasi bakit daw walang A? Dr. Shirley Tan. Kasi babae daw dapat doktora. Doctor for education ang ibig sabihin yan. Yan po. At dito po sa atin pong isang monitor. Ayan po, nakamonitor po si Lea Tupas. Diyan po sa Southern Leyte, Liluan. Mga taga-Liluan, mayong buntag kaninyong tanan. At yung po mga taga Cebu, mayong buntag. Kasama po ang mga Bicolanos, maray na agas sa Indogabos. Sabi niyo sa mga Waraynon, ito Waraynon, maupay na aga hayo na tanan. Okay, kumusta po? Sabi dito, Sir Ronald is watching. At sabi po dito, si Ate Beth Sarinas dyan sa Cavite. Das Marinas, Cavite. Good morning po sa iyo, Ate Beth Sarinas. At nanonood din po si Wilfrida Valdez. Okay. Ang daming message ni Cholo Bell na nasa Thailand. Okay, hello Sir Cholo Bell. Okay na po ba yung ating pong sound? Okay. Yes, yes. Ang sabi po nito, sino kaya itong yes, yes na ito? Sir Jolly, pa-shout out naman sa mga taga Teresa. Okay. Oh, yes. Yes po, parang Jolly. Pabor po tayo sa death penalty para sa mga drug lord at sa mga corrupt na mga opisyal ng gobyerno para masawata ang mga salot sa lipunan. God bless.
Yan po. Isa po yan sa message ni Sir Bobby Lago. Ayan, pabor ba kayo? Pabor ba kayong ibalik ang death penalty? Oo, hindi. At bakit? Yan, kailangan po natin ng reaksyon ng ating pong mga kababayan para mapulsuhan po natin ang pananaw ng ating pong mga kababayan sa lahat ng buong sulok ng ating pong bansang Pilipinas. Okay, bagamat nagulantang ang mga tagasunod, followers ng ating pong Pangulo nung siya po ay nag-report sa ikalimang SONA, State of the Nation Address sa ating pong bansa. Okay? Marami pong nag-react doon po sa sinasabi pong ibalik ang death penalty, lalong-lalo na po doon sa tinatawag po nating involved sa droga, involved sa droga, na kung saan ay galit na galit po ang ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung sabi po rito, yung death penalty or lethal injection sa mga krimen kaugnay sa illegal na droga. Ayan po, galit na galit po kasi ang ating pong Pangulo dyan. Meron naman pong nagsasabi na po pwedeng maipasa yan basta nakakonsentrate lang daw sa droga. I think ang nagsalita po dito si Senator Soto, ano? Na siguro po pwedeng mapagtuunan ng pansin at mapag-aralan nila sa Senado na nakakonsentrate lang sa droga. Paano yung mga kurap? Ayan po. So, kaya po ang mga dalubhasa ay pinag-aaralan itong programa ng ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At syempre, alam na rin po ng ating pong Pangulo kung ano po yung kanyang pagpapasya, kung ano po yung dapat niyang gawin sa kaganyang pagiging presidente. Dahil syempre, ilang taon na po siyang nanunungkulan, nandun po yung kanyang pagpupursige na talaga namang madurog. Madurog yung pong mga taong ang hanap buhay ay droga at marami pong mga tao ang nasisira sa sinasabi pong mga ginagawa nitong mga kahit yung mga taga-ibang bansa dumadayo sa atin dito. Pero bakit nga po nakakalusot pa? Dahil nga po sa meron pong pakikigsabuatan ng mga elect officials ng atin pong bansa. Sana po ay repasuhin ng atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang nakakatuwa pa rito, nabanggit pa niya sa kanyang SONA yung kailangan pong magkaroon na po ng mga bahay, yung pong mga simpleng tao kasama sa kanyang programa na magkaroon po ng sariling tahanan. Okay, hindi po yung itong mga kababayan na kinukuha sa dahas. Kailangan sa tamang proseso na magkaroon po tayo ng sariling tahanan. So sana po ay madaliin po yan. Magtulong-tulong po ang Kongreso at mga senador para po yung mga malilit nating mga kababayan ay mabigyang pansin dito po sa programa po ng ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kasama pa rito, dapat repasuhin din po ng ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung pong mga kawatan, yung pong mga mapagsamantala na gumagamit ng lupa, yung lupa na mga peke ang titulo, dahil ang dami rin pong mga nabibiktima rito. Katulad po, babanggitin ko po yung TCT OOCT, yung 333-1131 na kung saan ay makikita po natin sa book of mayroon pong pinirmahan ng mga Solicitor General, DILG, mga Supreme Court, yung matataas na mga nasa Supreme Court na yung 333-1131 ay peke. At yun po ay naka-address sa Nueva Ecija, pero bakit napahintulutan na gamitin sa bayan ng Montalban? Sana po ay imbestigahan din po ito ng ating pong Pangulo. Kaya po alamin po ninyo kung sino po yung mga kumpanya na gumagamit nitong peke ng titulo. At ang sabi po sa korte, ESRA. Yung pero mong ESRA, ibig sabihin hindi na pwedeng gamitin dahil
talaga namang totally peke po, null and void yung pong nasabi pong titulo. Pero bakit napahintulutan itong pong mga ganitong titulo para magkamal ng maraming salapi? At ang masaklap nito, may bahay, lupa na hindi naman sa kanila, ay pag hindi nakapagbayad, ay pinapalis na agad, kinakasuhan. Pero yung tahanan o tirahan ng bahay na yon, na bago tirahan, wala pong kuryente, wala pong tubig, wala pong itsura, pinaayos ng nakatira. So napakahirap, no? Napakahirap mga kababayan. So kailangan po humingi po tayo ng tulong sa atin pong Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na po palampasin ang mga ganito pong mga problema at pagkakataon na talaga namang mapagsamantala at kawawa yung atin pong mga maliliit na tao. Okay, Tol Rodrigo Dagar, Tol, shout out. Good morning sa inyo dyan. Maraming salamat sa iyong panonood dyan, Rodrigo Dagar, sa inyo pong tahanan. Okay. Ngayon po, meron ba na lamang po tayong 10 minuto? Okay, 9 minutes na atin pong pagpapatuloy ang ating pong programa. So, dumako na lang po tayo sa mga talakayan. At ang programang ito ay hatid sa atin ng Macrovista Philippines Incorporated, Macrovista Singapore, and Universal Business Academy. At lahat po ng atin pong komentaryo ay hatid po sa inyo ng atin pong Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan, pinulsuhan ng inyo pong lingkod, Jolly Mahusay Tupas, na sa bawat serbisyong publiko, ang Diyos po ang siyang kalakasan ng ating puso at isipan. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Tinutukoy po rito sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Act of 2002. Yun nga po, pinag-utos ng Pangulong Duterte na ipasa ang batas na nagbubuhay sa parusang kamatayan bilang parusa sa mga krimen na may kinalaman sa droga. Kasunod na ito ang pagpapahayag ng Pangulo na manalangin ng gobyerno paglalakbay ng buhay ngayong panahon ng COVID-19 na krisis, buhay muna bago ang lahat. So, pabor ba kayo? Meron po bang mga reaction? So, congratulations po sa atin pong Provincial Intelligence Unit dyan po sa lalawigan ng Rizal under the supervision o leadership ng atin pong bagong Provincial Director, Police Colonel Joseph R. Argilles, ang atin pong Provincial Director sa lalawigan ng Rizal PPO. Ayan, isa pong mapagpalang umaga po sa inyo. Kasama po ang lahat ng ating pong mga kapatid na mamamahayag, Rizal PNP Press Corps. At kasama rin po ang mga mamahayag dyan sa National Press Club, Paranaque Press Club. Yan, mabuhay po kayo. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa atin pong sinumpaang tungkulin sa pagpapahayag mga napapanahong issue, patas na pagbabalita. Sa pong paalala mula sa inyo pong lingkod, Jolly Mahusay Tupas, kasapi po sa independent commentators and newsmen sa bansa. So, meron na lamang po tayong 6 na minuto na nalalabing oras at ito po ay ilalan lang po natin sa atin pong pananalangin ngayon pong umaga. Meron pa ba kayong mga reaction dyan? Meron pa ba kayong reaction? Okay, meron ba dyan? Okay, good morning kay Ma'am Ging Balambaw.
Saan po ito siya? Okay, San Isidro Rodriguez Rizal, Montalban Rizal. Okay, good morning po sa inyo, ma'am. Ate, sa inyo pong panonood. At atin pong palawigin sa mga panahong ito ang ating pong mga programa. Siyempre, atin din pong nararamdaman yan na ang atin pong Ispay ng Bayan ay patuloy na lumalago at lumalawig ang bagwis para sa paglipad sa himpapawid atin pong programang Ispay ng Bayan dito lamang po sa atin pong himpilang Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. At doon po sa mga nagnanais pong atin pong makasama sa atin pong programang Ispay ng Bayan, maging kasama sa public service. Okay, hindi lang naman kasi tayo nakatuon sa mga tiwali ng ating bansa. Hindi tayo po ay nakatuon din sa mga mabubuting opisyal ng atin pong bansa, ng atin pong pamalang bayan para atin pong papurihan dito po sa atin pong programa. Para pa kayo po maging bahagi, magmasid po kayo sa inyo pong lugar. Makipag-ugnayan po kayo sa akin para kayo po ay makasama sa atin pong mga programa. Ang Ispay ng Bayan ay patuloy pong nagdadagdag ng mga kasama. Kung meron pong mga nawawala, nalalayo, ang Diyos po ay nagdadagdag ng mga tapat na makakasama sa Ispay ng Bayan, mata ng sambayanan. So ngayon pong umaga, tayo po ay pansamantala na pong magpapaalam. Meron na po tayong 4 na minutong nalalabi. At tuwing araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes sa ganito rin pong oras ng atin pong palatuntunan. At napakaganda po na sa atin pong pagtatapos ay atin pong alaya ng panalangin ng ating pong bansa, maging ang ating pong mga sarili, lalong-lalong mga viewers po natin sa atin pong palatuntunan. Kaya sa oras nito tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, salamat po sa programang itong Ispay ng Bayan, mata ng sambayanan. Alam ko pong marami pong pagsubok, marami pong mga pagkakataon na inyo pong pinapahiwatig sa inyo pong abang lingkod. Pero sa mga oras na ito, ako po ay hindi nangangamba sapagkat ako po ay hindi mo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, espiritu ng kawalan ng mga adikain o mga programa. Bagkos ako po ay binigyan mo ng kalakasan, kapangyarihan para po pawiin lahat ng mga pag-alinlangan sa aking pong mga puso. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga viewers po namin, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama na po ang amin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa aming pong Office of the Malacanang, Office of the DILG, aming pong mga governors, congressman, senators, mga mayors, ang mga konsyal ng bayan, barangay chairman at sangguniang bayan. Salamat po dakilang Diyos sa umagang ito na ang bawat sa kanila, sila po ay inyo pong pinintulutang maglingkod. Sila po ay inelect ng aming pong bansang mga kababayan para po makapaglingkod ng tama at hindi po sila namimili ng pagsiservisyohan sa aming pong bansa. Salamat po ngayon pong umagang ito na kung saan patuloy po kami na gagawa at higit sa lahat mga pagsiservisyo na kung saan ito po ay makatulong sa aming pong mga kababayan. Pagpalain mo rin po ang mga mamahayag po namin mga kasama. Magkaisa po kami ng isang adikain, hindi po sa pagalingan, pagmamaliit sa bawat isa, kundi pagkakaisa sa serbisyo publiko. Salamat po, Ama, sa ipagpapuri at parangal at pagdakila. Ito pong dalangin po namin sa inyo sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So ngayon pong umaga, 11:59 na po, 1 minuto na lang po. Kapag hindi po makatulong, huwag makapirwisyo. At ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Jolly Mahusay Tupas po, nag-iwan po sa inyo. God is good all the time. God bless. Mabuhay po tayong lahat.
Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio.